Kapatid. Yes, the Lord is faithful. Amen. Dapat ang Panginoon Diyos sa ating mga buhay, ginagawa ngayong gabi, ito sa bawat araw, bawat sandali nating mga buhay. Amen? Patuloy natin bitahan, ba't pasensya ng Panginoon, na patuloy na makasama po natin sa gawain na ito. Amen? Dahil po manalangin. Hallelujah. 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 Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na banal na makapagyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabi nito, sa iyong pong pagsama, sa buhay ng bawat isa. Patuloy, Lord, na pinagtagumpay niyo ang aming mga buhay, sa kabila ng mga kapaguran, sa kabila ng mga iba't ibang mga kaabalahan, Panginoon Diyos, nananatili ang katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, nananatili na kami ay pinagtagumpay mo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat. Patuloy na ikaw ang Diyos na makapagyarihan sa lahat. Diyos na mananagumpay. Diyos na mataas, malalim, malawak. Walang makapapantay sa iyong kapagyarihan. Walang makakapantay sa iyong kabutihan. Higit sa lahat, sa iyong pag-ibig. Na patuloy po namin nararanasan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay patuloy na humingi ng kapatawaran sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aming kaluluwa, Panginoon, pakalinisin mo ang aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagkakmeron kaming Diyos na buhay at makapagyarihan sa lahat, na laging handang maglinis sa aming mga pagkakasala. At sa oras na ito, Lord, nakatitiyak kami na kami, Panginoon, ay malinis na sa iyong harapan. Naniniwala kami, Panginoon, na patuloy kang gumagawa sa aming mga buhay. Patuloy po na hayaan nyo ng Banal na Espiritu Santo na siyang malayang umilo sa aming kalagitnaan. At ang aming pong pagsambit ng mga mabubuting mga gawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin ay makarating sa iyong trono na biyaya, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na hindi handa ang bilang. Ang mahalaga sa iyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin na narito na handang maglingkod sa iyong harapan. Sapagkat sabi mo sa mga salita mo, 2 at 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Purihin ka, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo ang lahat ng tatayo sa pulpitong ito, simula sa pag-aawitan, sa mga salita mo na aming mapapakinggan, sa bawat mga panalangin na aming pupiyahatid sa iyo. Alam po namin, Lord, na may ginagawa ka na sa buhay ng bawat isa. Ang karunungan mo lamang, Panginoon, ang siyang malayang kumilos sa pulpitong ito. Kaya naman po, Lord, samahan niyo ang bawat isa sa amin. Huwag niyo pong hayaan na kumilos at manguri na gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Wala siyang karapatan sa gabi nito, sapagkat ikaw, Panginoon Diyos, na makapagyarihan sa lahat, ang amin pong itataas na nakilain sa gabi nito. Kaya naman po, Lord, patuloy niyo rin pagpalain ang bawat puso namin na naririto, Panginoon, sa bawat na amin pong mapapakinggan ng
Amen. Pagpuli sa Panginoon, hindi nga po, kasi sinasabi sa salita ng Panginoon, nahanda ng iyon sa propisyon ng lupa upang hanapin ang isang mawawala. Amen? Bago pa natin hanapin ang Panginoon Diyos sa tagpuan ng tayo niya. Amen? Ganun tayo ang mahal ng Panginoon. Kaya, may ilang araw na lang matapos yung year 2025, nawa, patuloy natin hinahanap ang presensya ng Panginoon para tagpuan natin siya. Amen? Papurihan natin ang Panginoon, sambahin natin, palakpakan ang kanyang banal na presensya sa Panginoon. Hallelujah! Papurihin ka, Panginoon Diyos, sa kanyang anak, ang mga tao sa banal na presensya, Panginoon. Wala po ang anak namin, Panginoon. Papurihin ka, Panginoon! Ang umawag sa'yo, papurihin, Panginoon! Sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo isasambahin. O Diyos, purihin ka, dakila ang talaga. Ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito, pag wala ay di makukulit. Sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiya, tunay na nagdama ko. Pagod na nagpapakal kayo siya ng Panginoon, mapurihin lang ng Diyos na may sinakawin, sasamba. Ang nagmawin na nagpuri sa'yo, ang tulod sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ang talaga. Ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito, pag wala ka ay di makukulit. Sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan, tunay na nagdama ko. Okay, sa'yo, sa pagkakatahan mo, ang banal na tamahan ko, ang hinahanap ng puso ko. Amen. Kaligayahan, ikaw tingin. Ay, ito na tagpuan. Sa'yo ko lang nandiyan, ako'y malaya. Salamat sa'yo, Panginoon Jesus. Ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito, pag wala ka ay di makukulit. Sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan. Ang makinig ikaw, ang hinahanap ko. Sabihin natin sa Panginoon Jesus. Amen! Sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan. Minsan ba, ikaw ang hinahanap ko, sa buhay ko ito, wala ka ay di makukulit. Sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan, tunay na nagdama ko. Tunay na nagdama ko. Tunay na nagdama sa presensya ng Panginoon. Tunay na nagdama ko. Hallelujah! Sa presensya ng Diyos, ay tunay na kaligayahan at kagayapaan ng Panginoon. Ano man ang pagdaanan ng Panginoon Diyos, pangako po kami muling sasama ng Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon Diyos, may kasiguraduhan nga po, Panginoon, na sa presensya mo lagi may kasapatan, Panginoon. Lagi na may gagawin, Panginoon Diyos, sa solusyon sa lahat ng mga pagsubok na pinadaanan ng iyong mga anak. Patuloy kami si magtitiwala, Panginoon Diyos. Matay na katuon sa iyo, Panginoon Diyos. Aming mga pahilalakad, Panginoon Diyos, sa iyong kalooban, Panginoon. Kami yung babayan, pupurihin ka, Panginoon
Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon Jesus, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulay, amen. Biyaya mo sa amin laging lang. Siya ang tunay na Panginoon, amen. Sa amin walang hanggan, ibig mo ako, minsan pa kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging lang. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako doon. Panginoon, Panginoon, nakilagat naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Nakatapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipilit. Isang natin gawin, oh Panginoon, Panginoon, nakilagat naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Nakatapusan ang pagmamahal mo. Walang pilihan. Sabihin natin sa Panginoon, kahit kailan, okay, sarap umitin sa'yo, Panginoon. Hindi ka lang kukulang. Amin ikaw na naranasan. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon. Sa tuwing pagkatapos, umitin natin kahit kailan. Di ka nagkulang, amen. Biyaya mo sa amin laging lang. Salamat, Jesus. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan, inibig mo ako noon. Mga inibig mo ako noon. Mga inibig mo ako noon. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Papurihin ka, Panginoon Diyos, ng aming mga tinig, Panginoon. Ng aming mga puso na nasasabihin, Panginoon Diyos, sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kahit kailan hindi ka nagkukulang, Panginoon. Hindi lamang po uwitin, Panginoon. Hindi deklarasyon na sinasabi namin, Panginoon. Sa mundo nito, Panginoon Diyos, ikaw ang kasapatan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang nahanap ng bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, nakilain ka, Panginoon. Ano man ang nahanap, Panginoon Diyos, nakasisiguro ito, Panginoon. Kami magkatagumpay at sasamahan kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O Banal na Espiritu, salamat sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, papupuri ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Ang aming mga inabing sa iyo, Panginoon Jesus, sa dakila. O mga pagkarilan ka, Panginoon Diyos. Aming manunubos, dakila ka na pagkawa,
Minsan po, panalangin po tayo. Ang Diyos naman, na mapagkailan sa lahat. Salamat Lord sa gabi ito. Naluliit ko ang pag-itulan Panginoon sa gabi ito. Dahil lang po ako bilang instrumento mo Lord, upang ikamahagin ko ng salita. Paghawakan niyo po ang puso at isipan Panginoon. Paunawain po namin Lord, ang nais pong ipabalik mo sa amin sa gabi ito. At higit po sa lahat na ipamuli po namin ito sa bawat araw po Panginoon. Let your anointing be upon me at dumali po ito sa congregations po. Salamat po sa pagpulian mo sa pagiging Panginoon at tuloy ka po kahit kailan hindi ka po nagulang sa buhay ng bawat isa. Salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan na sa Lord. Yan. Church yan. Okay. Check ko lang po. Amen. Sabi niyo po natin, imagine. Imagine. Sa gabi po, gamitin mo natin ang ating imagination. Imagine na po natin na meron po isang bangko na nag-deposit sa bank account mo yan. Kasi sino po dito may bank account? Kasama sa mga example siguro sa mga silatan natin. Soon, makakagod kayo ng sarili bank account. Yan. Meron po isang bangko na nagde-deposit sa'yo ng 86,400 pesos each morning. Yan. Gusto mo natin na, bakit umaga, meron daw na nagde-deposit sa bank account ko ng 86,400 bawat umaga. Gusto mo natin na? Amen. Diba? Sino kaya lang? And kagandahan nito, wala po itong bayad. Free lang po siya. And praise God po, hindi po ito scam. Amen. Yan. And kasi na po, meron instruction. Ano po instruction dito? Ang instruction po ay ganito. Every evening po, pagdating ng 12 midnight, at the end of the day, it takes back whatever is left. Kukunin niya kung ano yung hindi mo ginamit. Every morning, may magde-deposit na how much? 86,400. Pagdating ng 12 midnight, kapag meron kang hindi nagamit, kukunin daw sa iyo. Amen? Sabihin mo ba natin? Lahat po ng hindi nagamit ay mawawala po. Yan. Pero, paano po ba tayo sa ganong senaryo? Okay lang, at least may nagamit ka. Amen? Ang tawag po daw po, make every peso count. Sayang naman yung hindi mo nagamit. Sana ginamit mo na, pinamigay mo na sa lahat. And the truth, sabi nga po, the truth is, each of us po, meron daw po ganun bako. Naniniwala po ba kayo? Ang tawag daw po doon ay time. Everybody say time. Every morning po, it gives us 86,400 seconds. And every night po, it considers as loss whatever of this we have failed to invest to good purpose. Nasasayang daw po yun kapag hindi natin yun ginamit po sa kabutihan. Lahat po na hindi nagamit ay mawawala. Wala pong carry over seconds, wala pong carry over minutes, wala din pong carry over na hours for the next day. Each day po, God gives us all 24 hours. Agree? Amen? And if we fail to use the time for good purpose, the loss is ours. Tayo daw po ang lugi. There is no getting back. Hindi mo na pwedeng mag-rewind. And para sabi mo sa katabi ngayon na, don't waste time. Huwag po natin sayangin ang oras na binigay po sa ating ang Panginoon. Amen? And tonight po, I want to share a topic po which is titled po na Charles Papin po yan. Basa po ba? Kita naman po. Okay, dito ulit. Yan, ano sabi dyan? Ang lang is taking a call to stop wasting time. Amen? Even if we stop sa gabi ito, kahit pumunto tayo sa trabaho, sa sharing natin ngayon, yung oras po is patuloy pa din tumatakbo. And we can
do nothing about it. Hindi natin mapipigilan yung pagtakbo ng oras kahit dito po tayo ngayong gabi. Amen? Tama ba yan? And sabi po sa Bible sa Psalm 92 verse 12, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Amen? Sabi po, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sa ibang translation po, sabi po, teach us to realize how short our lives are. Gaano kaigli ang buhay natin. Sa Tagalog po, pinapaunawa po sa atin na ang buhay natin ay maigli na. Agree? Pakisabi mo sa tabi mo, ang buhay natin ay maigli na. Ayan. Ang buhay po natin ay maigli na. Kaya dapat po, mahalaga po na mabuhay po tayo bilang matalino. Pahalagahan po ang bawat sandali. Pahalagahan po ang oras na binibigay po sa atin ng Diyos. Don't waste time. Huwag po natin sayangin ang oras. When the Bible po reminds us of the shortness of life, ini-encourage po tayo to be mindful kung paano po natin ginagamit yung oras sa bawat araw. In other words po, instead of counting days, we pray to make each day count. Amen? We pray to make each day count. Ibig sabihin, dapat bawat araw meron itong halaga. Amen po ba? Sapagkat ito yung kaloob po sa ating ng Panginoon. Amen? Pwede mong palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Si John used to pray a simple prayer, yet a very powerful prayer. Sabi niya po dyan, "O Lord, let me not live to be useless. O Lord, let me not live to be useless." Huwag niyo pong hayaan na mabuhay na walang halaga. Amen? Dapat po bilang Kristiyano, meron po tayo halaga. Amen po ba? In other words, you are saying, Lord, sana hindi masayang yung buhay na binigay mo sa akin. Amen? Amen. Alright, yan. Sana hindi masayang yung mga taon na pinagkatiwala po ninyo sa akin. Kasi po yung time na yun, kung titignan mo natin, talagang yung oras, hindi po siya makapigilan. Amen po ba? At ito yung biyaya po sa ating ng Panginoon. So, sa prayer po natin, Lord, sana hindi po masayang oras na ibigay po niyo sa akin. Yung pinagkatiwala po niyo sa akin, sana hindi po ito masayang. Amen? How do we make good use of our time? Yung tanong. Ano po yung gagawin natin para ma-make sure natin na hindi po natin masasayang yung oras na ibigay po sa atin ng ating Panginoon Diyos? How do we make good use of our time? Number 1 po. Ano po sabi? By serving the Lord. By serving the Lord. How do we make good use of our time? Sabi ko dyan, by serving the Lord. Amen? It's time to serve. Alam ko, bawat ako sa atin naglilingkod na. Pero paalalahan mo kayo sa sarili. It's time to serve. Kasi minsan, naranasan mo mapagod, pero paalalahan mo sa sarili mo sa gabi nito, it's time to serve. Amen? How do we make good use of our time? Sabi po, by serving the Lord. Sure na sure po ako, without any shadow of doubt, ang tamang sagot po kapag tinanong po tayo, paano po ba gagamitin yung oras? Gagamitin po natin yung oras na binigay ng Panginoon para maglingkod po sa Kanya. Amen? Pwede ba magsabi po, palakpakan po natin si Lord? Hallelujah. And kung gusto po natin maranasan yung real fulfillment in life, sabi po doon, serve the Lord. Amen? Or maybe meron po dito sa atin na naglilingkod na. Pero dahil meron nangyayari sa buhay, nagkaroon ng problema, tuloy sa paglilingkod. I want you to remind yourself tonight na hindi po huli ang lahat. At sabihin mo sa sarili mga maglilingkod ulit ako sa Panginoon. Amen? Amen.
One of the best uses of time po sa buhay po natin yan is serving the Lord. And sure po ako na hindi po nasasayang oras natin kapag nandito po tayo sa ating Panginoon. At nakikita po yun dito sa bawat sa atin na kahit tayo mga busy, pagod man, sakit man, pero pagdating sa paglilingkod ng Panginoon, nandun po yung presensya niya. Amen? Amen. Sabi po sa Colossians 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nasasayang ang ating oras sa pamamagitan po ng paglilingkod po sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Hallelujah. As believers po, sabi nga po dito, you had an hour to spare the other day. Diba? Minsan may mga oras na parang chillax ka lang. But the question is, ano ginawa mo? Nag-scroll po, nag-add to cart, nag-check po ng Facebook. Sabi nga po, we need to make sure na meron pong halaga ang bawat oras na binibigay po sa ating Panginoon. As believers po, we know that there will come a time, come judgment day po na hahanap po tayo sa ating Panginoon. Diba? Sasabihin sa atin ng Panginoon, I give you life, I give you time, I give you years, pero ano ang ginawa? What did you do with your life? Shopping po, gala po kung saan. Okay naman po yun. Ang gusto lang po ipapatid sa atin ng Panginoon, huwag po natin sayangin na oras. Hindi na po kasalanan ng action. Amen po ba? Amen. It's got, sabi ko dito, reflecting in our lives when we were invested there. The Bible tells us in Colossians 3, verse 2, set your mind on things that are of the above. Kumbaga, iset natin yung ating kaisipan sa mga bagay na eternal, hindi po sa mga bagay dito sa mundo. Everything here on earth ay temporary na po. Amen po ba? Wala sabi niya po, kapag namatay ka, hindi mo madadala yung kayamanan sa langit. Everything is temporary po dito po sa mundo ito. Yan, meron po isang story ng isang babae. Medyo mahilig na po siya. Kanya pong ministry, isa po siyang Sunday school teacher. And marami po siyang estudyante sa Sunday school. And sumasali din po siya sa choir. Tama tayo po dito. Sunday school teacher ka na, kasali ka pa sa choir. But one day po nagkasakit ang babae ito. Kasakit po siya na hindi, walang lunas, in short. Pero sabi niya po doon, sa tanong sa kanya, makakapaglikod ka pa ba sa Panginoon? Sabi ko, nakakatapuan sa sagot ng babae nito. Sabi niya, I will look for a new ways to serve. Hahanap ako ng paraan para makapaglingkod pa din ako sa Panginoon. Nakakatawa po, di ba? Kahit, kasi pwede niya naman sabihin na, okay, tama na, kasi may sakit na ako, kumbaga may reason ko na to serve the Lord, kasi may sakit ka na. Pero nakakatawa po yung sagot ko ng babae ko. Sabi niya, I will look for a new ways to serve the Lord. Wow! Di ba? Yung puso ng isang Kristyano na kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Maganda man, pangit man, masakit man, pagod man ako, sabi ko, maglilingkod ako sa Panginoon. At marami po yung dito sa church na ito. Ayun po ba? Talagang po natin si Lord? Hallelujah. Yan. Nakakabas po yung kwento ng babae ko habang binabasa ko siya. And sabi niya po, isa daw po sa pinakamagandang compliment na pwede po natin dalaling sa kapwa po natin ay yung sasabihin ka, alam mo kapatid, blessed na blessed ako sa buhay mo. Amen? It's a good compliment na, sabi ka, ang ganda ng gamit mo, ang ganda ng kasawag ng baka mo, it's a good compliment. Pero pag sinabihin ka ng kapatid na kapwa mo, alam mo kapatid, nakaka-bless yung buhay mo. Amen? Kasi nakikita mo, kahit ano mangyayari sa buhay mo, naglilingkod ka pa din sa Panginoon.
Amen? Di ba nakaka-touch po yun? Pwede ba palakpakan natin si Lord? Marami po yun dito sa church, amen? Nakailan mo yan sa man, patuloy na din naglilingkod po sa Panginoon. Hallelujah. So number one po, ano po sabi ba? By serving the Lord. Pangalawa po, how do we make good use of our time? Sabi ko na dyan, by doing good. Una po is by serving the Lord. Pangalawa po, how do we make good use of our time? Sabi po dyan, by doing good. Hindi po masasayang oras sa binibigay sa atin ng Diyos kapag gumawa po tayo ng mabuti sa bawat araw. Amen? Sa mundo po natin ang galawan po natin ngayon, alam po natin na ang dami lang hindi maganda nangyayari. And kung titignan po natin, kakaunti na lang po yung mga tao na gumagawa ng mabuti. Parang ang nagiging culture po natin ngayon, parang mas maraming ang gumagawa na hindi mabuti. And as believers po, as followers of Christ, kailangan po natin tumayo. Kailangan po natin tumindig at mabuhi yung kultura po na yan. Amen? We will continue to do good. As followers of Christ, kailangan po natin ipakita sa mundong ito na yung kabutihan na nagmumula po sa Panginoon Diyos dapat ibinabahagi po. Amen po ba? Every day, make sure na mayroon tayong nagagawa kabutihan. Hindi para sa sarili natin, kundi para sa Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpan po natin si Lord? Sabi po sa Ephesians 5 verse 15 to 17, be very careful that how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Amen po? Yan. We are living po again in a culture na there's so much hate, anger, daming nangyayari kaguluhan, personal na buhay man, politika man, ang dami pong kaguluhan, lalo na po na dito sa bansa po natin ngayon, ang dami pong kaguluhan nangyayari. But the Bible po tells us that we should not conform to the behavior of this world. Huwag po tayo makiayon sa tagupo na mundo. Amen? Amen po ba doon? Yung mundo na ginagawa, yung uso na paggawa ng masama, huwag po tayo umayon doon. As followers of Christ, as believers of Christ, we should make it stand. Dapat ipakita natin na meron pa din kabutihan na nagmumula po sa ating Panginoon Diyos. Amen? We decide to make good use of our time by doing good. Sabi po sa Hebrews 30 verse 16, and do not forget to do good. Huwag po natin kalimutan gumawa ng mabuti. And to share with others. For with such sacrifices God is pleased. Napiplease pala sa Lord kapag gumagawa tayo ng mabuti. Ngayon po ba? It's very clear. Huwag po natin kalimutan gumawa ng mabuti. Ibahagi sa iba. Dahil gawa po natin, napipis po si Lord. Amen? Sabi mo sa sarili mo, gagawa ko ng mabuti mamaya. Amen. Yan. Asa na yan? Madalas po kapag nag-preaching or pag Sunday, nag-preach pastor about doing good. Na-remind po tayo, kaya ba? Pagkatapos ng preaching ng pagkatapos ng gawin. Thank you po, God bless you. Parang ang pait-pait ko. Pero pagdating sa daan, ano naman yan? Di ba? Biglang umiinit ang ulo mo. Di pag sa work, pagpasok mo, naalala mo yung preaching pastor, do good today. Gumawa ka ng mabuti. So check ka lang, kaya ginugulo ka na sa office. Pero pagdating sa bahay, hindi lang naluto yung gusto mo. Akin na yan ang ulo mo. Amen? Ibig sabihin po, we should be reminded as well na para bang ang kabutihan ay para sa ibang tao lang. Parang ang dali mong gawa ng kabutihan sa kapwa mo. Pero pagdating sa tao natin sa'yo, close mo, asahan mo sa buhay, para pang-abilis mo naman. We should be reminded that we should
we should also be good to those people around us, to those people close to us. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi dyan, sorry. Charles, balik ka mga Charles. Ayan. Ayun po, do good to people who are close to us as well. Celebrate family, di ba? Mag-celebrate kayo ng pamilya mo. Forgive quickly. And stop living angry. Huwag po tayo mamuhay na lang galit. Kasi po, sabi po doon, the time or the clock is ticking. May na po ang oras. Kung mamumuhay po tayo na laging galit, masasayang po yung oras na binigay po sa ating na Panginoon. Amen? And next po, yan. Do good to people who are close to us as well. Forgive quickly and stop living angry. Yan. Tingnan po natin sa Hebrews 13 verse 16. Sabi po dyan, ipasa na natin. Sabi po sa Proverbs 19, sorry po, nawala po yun. Hindi ko pala nalagay. Yan. Sabi po sa Philippians 2 verse 4, don't be interested only in your life. Huwag daw po tayo maging interesado lang sa buhay po natin. Ibig sabihin po, magkaroon din po tayo ng pakialam sa iba. Hindi in a sense na pakialaman lang talaga yung buhay niya. Yung may care ka lang sa kanila. Amen? Huwag daw po na naka-self-centered ka lang. Yung parang masaya na ako, okay na ako dito, bahala na kayo dyan. Kaya mo sarili ko. Huwag daw po tayo maging gano'n. Care about the lives of others too. Amen? It's Proverbs 17 verse 17. And anyone who is kind to the poor lends to the Lord, and God will reward them for what they have done. Meron palang reward kapag gumawa tayong kabutihan. Hindi lang sa poor, sa kapwa po. God will reward kung ano man yung ginawa ng kabutihan sa kapwa. Gusto mo ba natin yan? Amen? And as followers of Christ, hindi na po after tayo sa blessing God, kundi ito bunga sa atin na talagang nandun yung paggawa natin ng mabuti sa ating pong kapwa. May mga tao po na sarili na po nila yung iniisip nila, yung sarili lang po yung makakita. They don't care about others. Talagang kung ano lang po yung para sa kanila. Yun lang po. And as followers of Christ, again, we should go against the flow. We choose not to be conformed to what is popular right now, ang paggawa ng masama. We choose to make a stain. Dapat makita sa atin ang liwanag na wala po sa ating Panginoon. And that is to continue doing good. Ibalik po natin yung uso sa paggawa ng mabuti, random acts of kindness. Na para ba, naisip mo lang, sa araw na ito, gumawa ka ng mabuti. No? Lumabas ka, naghanap ka ng taapay ng matulungan without expecting something in return. Ang maganda po yun. And sabihin mo, help someone in need, di ba? Mas kailangan mo mga kapatid din. Tutulong pa ba ako sa iba? Di ba? Encourage someone. Naku, ako nga kailangan mo encourage na. Di ba? May magandang tao po, and we should not be like that. Dapat, kahit anong mangyari, kagaya naalala ko na po yung ating ginawang prayer fasting na wala yung babaeng balo at tama. Pero nakuha niya pa din mag-respond doon sa prayer niya. Amen? Be kind, huwag po tayo masyadong masungit. Yan. Maging mabait po tayo, huwag po tayo masyadong masungit.
Sabi na po sa ating natin, salt and light. So dapat po maging asin at ilaw po tayo sa mundo ito. Amen? Paano naman nakita yung ilaw? Nakatago ka nga. Ayaw mo ilabas, ayaw mo tumulong. Don't be like that, no? Hayaan mo na tumulong ka, hayaan mo na magliwanag ka sa mundo ito. Amen? Yan. The Bible says, as those who refresh others will themselves be refreshed. Let's not forget, spend time and look for someone to bless. Be kind, be helpful. Sabi niya, sabi mo dito, bless someone by buying her groceries. Yan, tumingin ka sa katang mo. Yan, itiin mo lang, baka ibili ka niya. Amen? And how about this po? Let go someone ahead of you. Huwag tayo masyadong magpadali. Sa pila, nakita mo emergency situation, ay kailangan mo na paunahin na po natin para mauna na siya. Mauna na siya. Amen? Alam ko po naranasan niyo po ito na yung meron sa harap, piliin ko lang talagang gumawa ng mabuti. And after mo magawa yun, ang sarap sa pakiramdam. Ngayon po ba? Naranasan po ba natin? Yung talagang araw na yun, piliin mo lang tumulong, piliin mo lang gumawa ng mabuti. And after doing that, ang sarap po sa pakiramdam. And tayo na po tinutulungan. Huwag naman po tayo maging choosy. Huwag naman po tayo maging mareklamo. Tinulungan ka na nga, binigyan ka na nga, nagreklamo ka pa. Nalala ko tuloy ng Thanksgiving na galit sa class kasi namimili pa ng premyo. I mean, meron ka na premyo, namimili ka pa. Diba? But sabi niya kasi, magpasalamat po kayo. And that's true, di ba? May premyo ka na nga, magpasalamat na lang po tayo. Amen? And sabi po ni John Bunyan, ganda po nito, we make good use of our time by choosing, you have not been today until you have done something for someone who can never repay you. Ang ganda po nito. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, tumulong ka na wala na hinihingi ka pa rin. Diba? Ito yung tinatawag ng utang na loob na hindi mo kaya bayaran. Ang ganda po niya, amen? You have not lived today until you have done something for someone who can never repay you. Tuwing paggawa ng mabuti na walang hinihili na kapalit. Amen? Nalirinig na po ba tayo? And bilang Christian po, dapat namumuha tayo. And actually po, kapag nalirinig po tayo, diba, sa mga paggawa, praise God. We should respond to the calling of doing good. Amen? Kasi nga po, sabi ng black is thinking. Sa mga church, sa mga anak po natin, express your love to your parents. Because, why? Kasi nga po, ang black is thinking. Hindi po natin malalaman kung hanggang saan na lang po yung buhay natin. Amen? Hanggang may pagkakataon, i-express na po natin yung ating sarili, yung pagmamahal po natin sa ating mga magulang. The clock is ticking. Sa mga parents naman po, especially po sa kung meron pong mga anak. Sabi po dito, let us be present for our kids. Let us be present for our kids. Natutuwa po ako dito kasi nakikita ko po sa buhay ni Access is Sandra. Na kapag may events sa college, sa layers, sa chicken, kahit may work po sila, talagang magka-absent sila para po makadalo po sa event ng kanila po mga anak. Amen? And nakaka-bless po yun. At nag-expect time talaga sila para po sa kanilang anak. And dapat daw po kapag nagtanong yung mga anak, dapat nandun daw yung parents para sagutin po yung kanilang tanong. Kasi po, pag wala daw po yung parents doon, alam niyo po kung sino ang sasagot sa tanong nila? Alam niyo po kung sino? Si ChatGPT daw po ang sasagot sa akin. Na isang click mo lang naman sa agad-agad nagre-reply si GPT ko ano po ang sagot doon. The flag is taking, celebrate friendships. Nakakailan na po, yan, bago makalis natin eh. Nakakatawa po, nagkaroon ng banding yung mga po namin. We celebrate yung kababihan ng Diyos sa buhay na din for new journey. And sabi nga po, God-given friends are gifts from God. And may pumadala, let's value them
yung small groups po natin, i-value po ito. Family of faith, tayo po na nandito. Celebrate po natin ang kabutihan po ng ating Panginoon Diyos. Celebrate relationships, do good every day. And lastly po, ano po yung number 1 natin is by serving the Lord. Yung pangalawa po, by doing good. Ang pangalawa naman po, lastly, by living for Christ. Amen? By living for Christ. Hallelujah. Let us point our hearts back to that living for Christ. Make good use of our time and living for Christ. Hindi po para sa sarili natin. Hindi po tayo maging self-centered, nakasentro lang po tayo sa sarili natin, but to focus ourselves for a purpose para po sa ating Panginoon. This means that His desires, His will, glory become the central aim of our lives. We understand that the essence of our existence is living for Christ. I remember one time po, nanalangin po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ano po ba yung purpose mo sa buhay ko? Gusto ko pong malaman para maipabuhay ko po na maaga. And while studying po yung sinishare ko po sa inyo, parang sinagot ni Lord yung prayer ko ngayon. Alam po ang sabi ng Panginoon, mabuhay ka para kay Kristo. Amen? Mabuhay po tayo para sa ating Panginoon. For His glory, for His pleasure, we live to please Him, we live to glorify Him, we live in total devotion to Him. Mabuhay ka para kay Kristo. And sabi po sa Romans 12 verse 1 to 2, I appeal to you therefore, brothers and sisters, by the mercy of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds, so that you can discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Why do we need the essence of our existence to live for Christ and Him alone? Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Amen? Ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay para sa pakinabang. Napakaganda po nun. Amen? No? How do we make good use of our time? Ano po gagawin daw? Ano na? Serving the Lord, doing good, yung pangatlo po is live for Christ. Amen? Instead of living only for ourselves, we have a higher goal, and that is to live for Christ Jesus. Sa bawat araw, priority na po natin ang Panginoon. Pangalawa, priority po natin ang Panginoon. Pangatlo, priority po natin ang Panginoon. Until your life is continually face-to-face with God. And let's remember this, at kung sabi ng CP start, only one life, it will soon be past, but only what's done for Christ will last. Kung sa Tagalog po, isa lang ang buhay, lilipas din ito. Ang mananatili ay kung ano yung ginawa natin para kay Kristo. And that is very true. Totoo po yan. Amen? Kasi lahat po sa mundo ito, temporary lang. Amen? Lahat ng kayamanan may mawawala din yan. Pero ano po sabi, ang mananatili ay kung ano ang ginawa mo para kay Kristo. Amen? Pwede bang palakpak po natin sa Lord? Kung tayo po tabi niya, tayo po yung manalala. Hallelujah. Let's pray. Lord, salamat po sa gabi ito, Panginoon, for reminding us how do we make good use of our time, Panginoon, and that's by serving you, our God, by doing good every day, to live for you, Panginoon, for your glory, Panginoon, for your honor, Panginoon, Diyos, sa bawat araw, Lord God. Matutunan po namin gumawa ng kabutihan, Panginoon. Matutunan po namin maglingkod po sa iyo, Panginoon Diyos, kahit anumang mangyari, may sakit man, may kaguluhan ka na po, Panginoon, masama man ang pakiramdam, Lord God. Thank you for reminding us to serve you, Panginoon,
not wasting time, Father God. Salamat po sa iyo pong kabutihan, sa buhay po namin po, Panginoon, sa bawat araw. Lord God, i-remind niyo po kami, Panginoon. We should be the Father God, ano bang kasamaan sa mundo ito, Panginoon, but as followers of you, Panginoon, just we make stand, Panginoon, gumawa ng mabuti, Panginoon, sa bawat araw. Piliin namin gumawa ng mabuti, Panginoon, hindi para sa sarili namin, kundi para po sa kapulihan mo, Panginoon Diyos. Maraming salamat, Lord, sa ibig ito. Mapalain niyo po ang buhay ko sa kayo pong patuloy pa na manguna sa titirang oras po, Lord God, sa gabi ito. Salamat po, ito po kami dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Patuloy po Panginoon yan sa buhay ni Brother sa napakamalamang mensahe na kayo po pinahali. Tunay po na gamitin natin yung oras. At sa mga oras na ito, yan, gamitin po natin na mas mahalaga po sa ating magiging ka-partner, sa ating magiging ka-prayer partner po sa gabi ito. Sige po, ano pa tayo ka-partner? Ayan, gamitin po natin ang oras natin para po sa iba na sa ating mga partner. Partner po tayo. Ano po tayo ka-partner? Sige po, manalangin tayo. Isang pa. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuli ng pagpasalamat sa iyo sa aming naging ka-prayer partners sa gabi ito. Salamat po sa kanilang buhay. Alam namin sa lahat po ng itinulog namin, panalangin sa iyo. Alam namin kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. At patuloy na nagdideklara po kami na may gagawin ka at laging may ginagawa sa aming buhay, Panginoon. Lahat po ng aming naging prayer request, alam namin ito'y may katugunan na, Panginoon, sa iyong kapanahunan. Marireceive po namin yung mga ang inyong katugunan. Lord, bigyan niyo po kami ng puso, maging mapagpasensya, pusong laging may hinihintay, Panginoon, sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat sa gabi nito. Dalangin din po namin ang body of Christ. Yan, panalangin po natin lahat at ang mga kapastoran na ginagamit po dito sa ating bahay simbahan. Sige po tayo lahat. Aming Diyos, salamat po. Nandulog po namin sa iyo ang body of Christ. Tunay po, may isang Diyos, may isang pananampalataya na bumibigay sa amin at tunay ang inyong pagmamahal, Panginoon. Purihin ka dahil sa lahat po ng body of Christ, sa lahat po ng pastoral leaders and members, Panginoon namin, nakikita mo po kami, nakikita mo po yung mga kapastoral, Panginoon, kung paano mo nila pinapangalagaan ang kanilang mga miyembro, Panginoon, patuloy na sila nga po ay inyong pagpalain, ay ang kongregasyon, yung kanilang kinabibilangan, mga churches, Panginoon, kasama po ng kanilang buong pamilya, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus, maging ang mga pastor na nagpapagamit ng pagmuli dito sa Great Commandment Christian Church, sa buhay po nila, Pastor Erwin, Pastor Dan, Pastor Raul Ruiz, at Pastor Domingo, Panginoon, salamat po sa kanilang buhay. Salamat, Lord, na hindi po sila napapagod upang kami po ay bahagiin ng inyong mga salita, Panginoon. Mga salitang nagbibigay kalakasan at nagpapakatagpo sa aming Panginoon. Pagpalain niyo sila and sa denominasyon din nilang pinabibilangan, Panginoon. Pagpalain niyo po yung kanilang mga leaders and members, Panginoon. Maging ang kanila po buong pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po sila.
Salamat o Diyos, salamat po sa kanilang buhay. Maging sa offering na ipagkakalaw po namin sa gabi ito, Panginoon. Pakabasbasan niyo po ninyo ang offering na ito, maging ang mga kamay na magsisipag-abigay sa gabi nito. Pagpalain niyo po sila at patuloy na maranasan po namin ang mga pagpapalapang ipagkakaloob niyo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, ikaw ay tapat, Panginoon, at kahit kailan, hindi ka po nagkulang sa amin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka, ito po ang aming panalangin ng may pagpapasalamat sa natatanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Kayo po'y nagbibigay ng mga pabili. Ilang mga paalala po. Sa araw ng bukas, Thursday, alas 6 ng gabi, ang lahat po ng mga choir o kabahagi ng choir ay practice po tayo. Yan. Salamat sa Panginoon dahil yung isang kanta ay malapit na maayos. At isa na lang po, yan, ano po, Champion of Love. At dahil na Sabado po, yung final practice para sa choir, ganoon din po inaasahan ng mga pagdalo po. Band practice ay oras po alas 3. Yan, band practice ay 3. Ang home team practice ay 4. Sabado po yun. At mas baga, yan. Ngayon natin, dahil sa darating na Sunday, ating worship festival, kinahaponan po, alauna, yan, maghihintay na po para po sa ating pagpunta doon sa Jesus Reigns, nagagamit sa People Center sa Balaca. Ang service po, bumula po sa Chutangkay, sa Pader. Maghihintay po ng alauna ng tanghali. Kaya nga po, sa lahat ng mga makikisabay o sasama, yan, message po about sa inyo para po alam niyo po kung ano oras yung magaling sa mga paghihintay niyo po. Yan, kita-kita po tayo. Tunay nga po na papuriyatin ng Panginoon. Magalingan ang nakasa naranasan ng bawat sa akin. Amen? Meron po bang nakalimutan ng paalala? Okay po, Sister. Check nyo lang po yung mga GC, mga group chats, and para po sa ating mga other announcements po. Wala na po ba? Wala na po. Tara po, church, tayo po tayo. Pumasok po tayo sa church sa atin na. Sige po, dahil po ay patuloy sa ating pagbukas na langit. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon, at po rin nagpapasalamat po kami sa tagumpay na po naranasan ngayong gabi po rito sa ating po pagpupuri, pagsamba, sa pakikinig po namin ng inyong mga banal na salita. Lalatigin po Panginoon sa pagdulog po namin sa inyo sa ating po mga panalangin. Kaya naman po Panginoon, patuloy na sa inyo po namin. Patuloy na ipinagkakatiwala ng lahat ng aming pong mga dinalangin, maging personal man ito, yung maging aming pong mga prayer item, ay patuloy Lord na ninyo po itong tutugunin po Panginoon. Salamat. Salamat po Panginoon at maging sa kapatid po namin na sinagin po Panginoon, Lord. Muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo po ginawang pag-ubay po sa Kanya, kanya pong pagkabot sa lugar po ng Hong Kong po Panginoon. Kaya naman po Panginoon, maraming salamat sa inyong ginawang pag-iingat po sa kanila. Maging sa mga kanya po mga mahal sa buhay na umuwi po Panginoon, galing po ng Clark, pauwi ay patuloy Lord na maraming salamat at ikaw po siyang patuloy na nag-iingat din po sa kanya. Minsan po Panginoon, patuloy Lord na kami po'y dumudulog din po sa inyo ngayong gabi po na ito sa pag-alis muli ni Nadine mula Hong Kong papunta po ng Abu Dhabi sa araw po ng bukas. Ikaw po siyang patuloy na magbigay po sa kanya ng kasabigan po Panginoon sa kanya pong pagtao sa lugar po ng United Arab Emirates.
at maging yung kanyang pong pagpaplay po, Panginoon, bukas ay patuloy, Lord, na sa inyo po namin pinagkakatiwala. Ikaw po ay siyang patuloy na gumabay po sa kanya at kanya po, Panginoon, yung kanyang pong workplace na nandun po yung nasa maayos na kalagayan po, Panginoon, at patuloy na ang iyong pag-iingat po sa kanya ay patuloy niya po itong maranasan. Kaya naman po, Panginoon, minsan pa kami pinagpupuri, nagpapasalamat sa tagumpay ng aming kapatid na ito po, Panginoon, sa pagtatrabaho niya po sa lugar po ng United Arab Emirates. Salamat po, Panginoon, maging sa bawat isa po sa amin ay dinako rin po ng ligtas sa lugar po na ito. Minsan pa po, Panginoon, kami po ay humihiling ng inyong patnubay, paggabay po, Panginoon, sa aming po pag-uwi. Sabi po pasamantalang pag-iwahiwalay ay patuloy, Lord, na ang iyong pag-iingat at pagsama sa amin ay patuloy po namin itong maranasan hanggang sa kami po ay makarating sa amin po mga tahanan ng ligtas. Salamat po, Panginoon, maging sa amin po pagsasalusaluhan. Ngayong gabi po na ito, makalinisin niyo po ito at magsilbing kalakasan po ito ng aming po mga physical na pangakatawan. Balik niyo po ito ng maraming beses po, Panginoon, sa mga taong nagsipaghanda po ito. Salamat po. Naway taglayin niyo bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos na pag-ibig, na nanggagaling sa ating Diyos na at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po natin itong maranasan ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po.